Okay, guys, good morning friends and guests. Welcome to Friday Balitaan sa Hotel Rembrandt. Today, ano nyo, pang 10 years ko to na 1 week ako nag-celebrate. Kaya minsan maraming tataka bakit. Kala ko tapos na yung birthday mo. Kala ko ba ganito? Kasi hindi ko sinasabi na naiya naman akong iyabang na halos that same week ay talagang araw-araw meron akong birthday party sa mga barkada. Sa dami kong kaibigan na nagmamahal sa atin, kapaya ninyo, ay wala akong magawa kundi i-celebrate sa ibang mga grupo yung celebration ko. Hanggang linggo ito. Pinaka-worst yung Wednesday. Apat! Umakap, apat na activity. Meron pang merienda. Grabe. At salamat, thank God at binibigyan mo ko ng pagkakataon na makasama ko yung mga barkada in some ways. Today ay despite na birthday natin at may konting kainan at salamat sa mga kaibigan ng nagpadala ng pagkain ay nasa dulo ay yung aking mahal na fighter na si Colonel Rabusa, ha? At siyempre yung ating fighter na diplomat, si Ado Paglinawan, nandun sa dulo, na may bagong libro. At sumunod doon si Attorney Mel Magdamo ng COMELEC, ang whistleblower ng COMELEC. At katabi niya yung ating fighting mayor ng Quezon City, Mayor Peralta. Suki natin dito yan. At siyempre, another fighter na gusto pang pagbintangan, gawing Paul Guy, si Atty. Albi Tangcol. Ayan. At siyempre, yung katabi ko, yung aking utol, no? Si Atty. Larry Gadon, na laging nakaalalay sa atin. At alam nyo, sa totoo lamang, without Atty. Gadon, hindi pa nakalabas sa kulungan si President Gloria Macapagal-Arroyo. Totoo yan. I'm privy to some top information na maraming mali ang mga bata ni GMA. At itong si Atty. Gadon na naka-soft touch operation, kaya nailabas si President Gloria Macapagal-Arroyo. Totoo yan. Birthday mo ngayon, kaya medyo toned down siguro. O, banat pa rin. For the first time po, Kapteredo, saka? tumawag ng consultative workshop ang National Security Council noong nakarang Martes at Miyerkules. And finally, it seems that magkakaroon na ng konting strategic direction itong administrasyon na ito. Because sa consultations na naganap, magkaroon ng mga workshops that would lead into a more educated and informed positions regarding the Philippine national interest in the South China Sea. Na maaaring hindi ma-discuss dito sa ASEAN, pero definitely po pagpunta ng ating Pangulo to attend the One Belt, One Road conferences and exchange of positions this coming middle of May sa China. We can expect na medyo angat na naman ang Pilipinas over China sa mga didiscusin doon because dito po sa consultation na ito, even Richard Haydarian and Jay Batungbakal, the UP people, people from the DFA, people from the DND, people from the national security communities, and the Academe, De La Salle, Ateneo, they were all consulted. So lahat po binigyan ng pagkakataon para makapaglahat ng kanilang mga sentiments, including
what initially would have been a contrarian position of the Albert Del Rosario Institute. So this was a 360-degree perspective po that was discussed during these 2 days. Medyo nag-hibernate po tayo sa himig kasi pero bago ako magpatuloy, happy birthday kay Eric. Nagigiramdam lang po muna tayo kasi hindi pa naman po natin masyadong itong bagong administrasyon, pero marami na po tayo nakikita ang pagbabago at yun pong aming Whistleblowers Association ay nakamahit po dito at kung ano man po ang makikita nating mga kamalian wala po tayong gagawin kundi isiwalat yan kung sakasakali po magkakaroon. Sa ngayon po, ang pinagkakaabalahan ko ay gumagawa po ako ng libro para sa mga whistleblowers na katulad ko. Yun lang po muna. Maraming salamat and happy birthday ulit. Siguro tutugtong ako sa sinabi ni Colonel Rabusa, no? Baka naman happy birthday kay Eric. Baka naman pwede makopya yung inyong di ba, yung whistleblower article. Baka pwede ma-feature sa libro na gagawin niya, no? Kaya ako naman nasa kasaan ako ng trend kung tutusin. Dahil dati nasa Comelec ako, pero dahil sa mga puputok na issue ngayon, nagkataon na may pumuputok na issue sa release natin na alam ko with personal knowledge. Nabasa ko yung auditor's report, nakita ko yung mga kalokohan. It so happened na one of the train stations ay alam ko personally, naka-investigate ako. Na-involve tuloy ako dito sa yung in-expose ni Alvin Tangkol, yung mga kalokohan sa release natin. Napakalaking halaga pala na kung mamaya siguro pagka-ikot ng mic, napakalaki, billions, millions, and it doesn't have to be that way. Kayang yung presyo na ginagastos natin sa ating railway system, kaya at half or even 1/3 or even 1/4 of the cost. Mas modern pa kung wala lang yung kalokohan. At nakakalungkot, mukhang yung ngayon, nakaupo ngayon, gusto pa rin ipagpatuloy yung nangyari under the Aquino administration. Wala pang tunay na pagbabago. Siguro mamaya, no? Pagka sa question and answer, itutuloy natin. Happy birthday, Doc Eric. Maraming salamat sa invitation mo sa akin ngayong araw na to. Sa totoo lang, sabi ko kay Atty. Med, kay Colonel Rabusa at saka kay Atty. Al, punta tayo doon, i-represent natin ang anti-trapo movement at saka liga ng Pilipinong Pagbabago. Kaya ngayon, wala akong gagawin kundi makinig. Dahil nandirito yung mga legal counsels namin, in the persons of Atty. Med at Atty. Al, para i-discuss nila yung mga issues na ginagampanan namin ngayong mga panahon na to. Yun lang po, at maraming salamat po at happy birthday. Hindi po ako bago dito, no? Kasi madalas po tayo nandito. Unang-una, happy birthday, Doc Eric. Thank you, thank you. Yun nga actually, holiday ngayon, ano? So talagang walang pasokan ng mga tao. Lahat gusto matulog. Pero nag-alarm ako nung kaninang umaga. Sabi ko, naku, nakakahiya naman kung hindi ko mapupuntahan ng birthday ni Doc Eric. Kaya nandito po tayo. Mabuti na lang, walang traffic, light and traffic, ano? So, ang ibig sabihin, there is one solution dun sa heavy traffic sa EDSA. Gawing lahat non-working holiday. Yun po yung simpleng solusyon sa malalang sitwasyon. But anyway, since nabanggit ko na yun, ano, ang anti-trapo movement po ay maggagawa po kami ng Small Solutions Summit. Ano po ito? Ito po ay mag-iimbita po tayo ng mga tao, mga suggestion, na magbigay ng maliliit na concrete na solusyon sa ating mga problema. At i-evaluate po namin ito, at kung ito po ay makikita po natin na makaka-solve ng kahit na maliit na portion lamang ng ating problema sa bansa, isasama po namin ito sa compilation of suggested solutions
na ipapadala po natin sa Malacanang. So, sinimulan ko po ito nung huling Sabado po, doon po sa column ko, ang title po nun ay Small Solutions, Great Effects. Kasi po, ang lahat po ng nangyayari sa bansa natin, isumusunod po ito sa Pareto Law. Yung Pareto Law po, ito po yung 80-20% rule. No? Kung meron lamang 20% tayong masosolve na problema sa bayan, ang ginawa pong mararamdaman natin ay 80% na. So, isolve lang po natin yung maliit na portion, malaki na po ang effect nun. Yung iba, kalimutan na natin at susunod na po yung sa daloy. So, yun po ang gagawin natin. Yung detalye, i-announce din po natin. Natin guys kung batiin si Brother Eric, no? Sa kanyang kaarawan. Happy birthday, bro. Oo. Actually, hindi naman ako talaga guest dito. Nag-gate crush lang ako. Para batiin lang si Brother Eric. Oo. Napakaganda ng sinabi ni Panyero Al na yung anti-trapo movement na mag-iisip kayo ng mga solusyon para sa ikagagaan ng mga problema ng bayan. Actually, ako, magpapadala ako ng aking suggestion dyan sapagkat meron akong naisip na sistema ng solusyon sa traffic na 100% masusolve ang traffic by at least 50%. And walang gastos ang gobyerno. At sobrang dali i-implement. In just a matter of 1 to 2 months, kayang i-implement. And you will see 50% ng traffic masusolve. Sobrang simple lang. Pwede ko bang bibigay ng konting ano? Hindi nyo ba napuna? Kapag summer period, bawas na bawas ang traffic. Walang estudyante, konti ang estudyante. At kapag holiday o non-working holiday, bawas na bawas din ang traffic. So ano talagang problema? Ang problema dyan, yung buhos ng dami ng tao sa kalye ng sabay-sabay. So ako, nag-submit ako dyan ng parang position paper na ibinigay ko kay GMA at si GMA naman ay pinadalagan kay Secretary Tugati. Kaya lang hindi ko malaman ba't hindi napansin. Ang solusyon ko dyan ganito eh. Di ba ang klase, ang regular classes ng mga eskwelahan is from Monday to Saturday. Di ba? Pag ang usual na klase ganito eh. Pagka MWF, ang isang subject 1 hour. Pag PPH is 1.5. No? Eh, ang solusyon ko dyan ganito. Bakit hindi na lang lahat ng subject gawing 1 hour and a half? Para ang klase is only either MWF ka or TPH. No? At ang gawin ay mababawasan ng isang araw or 2 days ang pasok ng isang estudyante kapag ginawa mo 1 hour and a half. So, ang mababawasan ang sabay-sabay na pagpasok ng estudyante. At pangalawa, kung dahil na yan ay magiging 4 na araw na lang sa isang linggo ang pasok ng isang estudyante, dapat yung mga schools, halimbawa ang UST, walang pasok ng Monday, UE, walang pasok Tuesday, ang CEU, walang pasok Wednesday, and so on and so forth. Isang eskwelahan, 2 o 3 eskwelahan sa university pa lamang ay babawasan mo na ng daang-daang libong estudyante sa isang araw. Di ba? Sa isang araw, halimbawa, sarado ang UST at saka UE. UST, around 30,000 students. Ang UE, around 18,000 students. Ganyan ang ibabawas mo sa kalye. At bukod pa dyan, ang suggestion ko pa, halimbawa, sa ordinary days, ang isang school, huwag sabay-sabay mag-open ng 7:30 o 7. Dapat UE, alas 7. UST, alas 8. FEU, alas 9. Yan. Para hindi sabay-sabay. Tapos, ito, dito sa EDSA, tingnan nyo rito ha, ilan ang malls yan? Magmula sa MOA, Robinsons, Central, isang
Katerbang Mall, no? Magmula sa MOA hanggang sa Caloocan. Bigyan natin sila ng 1 or 2 days off a month. No, halimbawa, ikaw, Mega Mall, sarado ka once a month, diba? Ikaw, Robinson, sarado ka once a month. Yung 8 hours na nawala sa inyo, i-distribute nyo. Halimbawa, yung Monday, Tuesday, o kaya yung Friday, Saturday, mag-extend kayo ng 3 hours para lumawig yung inyong oras. Isang araw, isipin nyo magbabawas ka ng 2 o 3 mall na nag-ooperate dyan sa EDSA. Ang translation yan, 100,000 na tao ang ibabawas mo sa kalye. Pangatlong suggestion ko, ganito. Clustering ng businesses. Halimbawa dyan sa Makati, bakit ba kailangan sabay-sabay alas 8 kung sila pumasok 8 to 5? Ang gawin mo, yung bandang Herrera Village, alas 8 bukas. Bandang Legazpi Village, 9 o'clock. Bandang Paseo, 10 o'clock. 9:30. Yung banda doon sa may Pasay Road, 10 o'clock. Para hindi sabay-sabay ang buhos, hindi sabay-sabay ang punta, hindi rin sabay-sabay ang alis. No? Pag in-implement mo yan sa Makati Business District, i-implement mo yan sa Eastwood, i-implement mo yan dyan sa BGC, daan-daang libo ng mga tao ang hindi sabay-sabay papasok, hindi rin sabay-sabay pauwi. Sobrang simple. Ang nakikita mo pag walang pasok, pag summer classes, bawas na bawas ang traffic sa Espanya, sa Quezon Ave, sa Taft Avenue. Yun lang ang solusyon dyan. Walang gastos ang gobyerno. Ang gagamitin mo lang dyan, mimitingin mo lang ang mga private school association. Mimitingin mo lang ang PMAP, Personal Management Association of the Philippines, at saka yung ECOP. Usapan lang. Wala kang kailangang infrastructure na gawin. O, di ba? Actually, marami ang humanga dyan sa solusyon na binigay ko. Kaya lang, hindi ko malaman kung bakit hindi nila i-implement. Ang sabi nila sa akin, pag walang gastos ang gobyerno, hindi nila i-implement. Okay. At bigyan mo kami na update sa mga binabanatan mo, mga katarantaduhan ng mga peking mga gamot, na peking mga produkto. Salamat sa galing ng FDA na dapat palitan namin yung mga walang ya dyan. Sobrang kalokohan na, lalo na yung may mga gamot ngayon na ang galing na strategy. Yung mga produkto, binibenta na mahal. Tapos, ang binabayad ng mga radio, TV ads, newspaper ads, ang mamahal niyan. Pero, nakagaling ba yung mga gamot? Lalo na yung mga gamot sa mata, kunyari, pampalinaw na mata. Diyos ko po. Grabe ang mga kalokohan. Pero pag binasa mo yung mga etiketa ng mga box, no pharmaceutical value. Kaya meron silang lusot. Pero kung ipropaganda sa radyo, newspaper, sa TV, wow, kala mo talagang very effective. Pero kawawa tayo, naluloko tayo. At salamat kay RJ at nandito para bantayan at expose ito pa kalokohan. RJ, dito para bumati sa ating professor. Ano po, maligayang kaarawan po at sana'y hindi ko kayo makagamit ng mga produkto na halimbawa na dito sa spa dito. Yung nakaraan pong mga linggo, tayo po ay dito po sa Balitaan sa Rembrandt ay inilabas po natin itong mga pure liquid glucose na ito. Ito po yung mga synthetic products na kung saan ay mga wala pong mga food nutrient label. Yan ginawa po natin, tayo ay pumunta sa isang laboratory para ipatest po itong mga ito at sinabi ng laboratory ay hindi raw namin pwedeng i-release yung laman dahil meron pong mga kondisyones na nakalagay doon. So, hinihintay ko po yung reply nila, sumulat ako para sabihin sa kanila na ilalabas po natin yung mga resulta na lumabas dun sa laboratorio. Bagaman ang ginawa po natin, tayo po ay pumunta sa Food and Drug Administration at isinumbong po natin itong mga produkto na ito.
Katulad kahapon, ako po'y nasa isang pinakamalaking tindahan sa buong bansa. Alam niyo na po yun kung anong tindahan yun. Di ko na ho babanggitin kung ano. Ito po yung resibo. Resibo po ito. Example po yan na kung saan nakakalat po ang mga produkto na ito. Ito po ay pure liquid glucose na kung saan ay ginagamit po ito bilang sangkap, pampatamis, ano po, doon sa mga iba't ibang mga produkto tulad ng candy, pwede pong gawing cakes, pwede pong gawing ice cream, pwede pong gawing soft drinks, hinahalo po ito. At nung dinala po namin sa FDA, maraming salamat naman po sa FDA sa mabilis nilang paggalaw sa loob ng 2 linggo. Yung mga sinabit po natin yung nireklamo natin sa kanila, sila na po nagsabi na ang mga produktong ito hindi po dumaan sa kanila at wala hong registration. So, ano ibig sabihin doon? Nagtataka po tayo bakit ito pinayagan sa mga malalaking mga tindahan. Ano po? So, tayo ay sumulat din sa Department of Trade and Industry na bumuo na ng task force para tanungin yung mga kumpanya na nasa likod nitong mga synthetic pure liquid glucose na ito, na kung saan sa aming pagkaintindi, ito po ay nakaka-apekto po sa utak ng tao at sa baga ng tao. Ano po, nakakasira po ng ating kalusugan. So, ito po yung kanilang sagot. Ito po hindi haka-haka. Meron po tayong mga dokumento, kaya antabayanan po natin yung mga susunod na investigasyon gagawin. Ano po, ang pinakamaganda nito, napatunayan po ng United Filipino Consumers and Commuters na marami pong mga produkto na nasa merkado na kinakain ng tao na kinakailangan bantayang maigi ng Department of Health, ng FDA at ng DTI. Sabihin ko na rin yung pangalan ng dalawang sa magaling daw sa mata, no? iBerry saka MX3. Ang mahal nito, mas mahal pa siya talagang vitamin ng mata. Pero pag binasa mo etiketa, no medicinal value. Kaya doon mo makikita puro kalokohan. Para lang mapansin ng tao, reverse psychology ginawa nila. Mahal ang gamot, para tapos para yung propaganda sa lahat ng malalaking TV network, radio, newspaper. Pero nakakagaling ba? Yan ba na test na mabuti na FDA? Wala po. Kaya dyan no, nakikita na puro kalokohan ang ginagawa ng FDA na to. iBerry saka MX3. Okay? Paliwanag nyo to. MX3, iBerry. Nagbebenta kayo ng mahal na gamot na wala namang katotohanan na nakakagaling. Kaya at talking to experience, dahil isang buwan kong ginamit yung dalawang yan, one at a time, tinitingnan ko kung anong magaling. Wala. No value talaga. Tama sa sabi lang, no medicinal value. Pero at the expense of the people. Si Congressman Dante Liban, God willing, ngayong Mayo, ay New DILG? sana. Hindi ko nababanggitin ko ng pwesto. Lahat, I believe, he deserves it. President Duterte, kailangan natin si Congressman Dante Liban. Baka magkamali ka ng lagay dyan. Sayang lang yung effort. Marami ka ng problema sa iyong kabinete. Kailangan mo ng troubleshooter. Yan yung Congressman Dante Liban. Una, happy birthday, Eric, palakpakan nga natin muli, Alam mo, pinalakpakan yun siya kanina. Sa totoo lang po, I just arrived this morning from Cebu City. Kasi nangako kay Eric na dadalo ako sa kanyang itong balitaan at kasabay ng kanyang dakilang kaarawan. Actually, bukas na yung birthday ko. Kaya lang, 1 week ko talaga. For 10 years, siguro, na-break ko na yung pwede nang babalik ko tayo sa yung birthday na next year. Yun na lang muna. Alam niyo bakit ginagawa ni Eric? Yan palatandaan na napakarami ang kanyang mga kaibigan. Kaya ini-schedule na lahat yan, no? Di ba, no? Ganun naman talaga, ginagawa rin natin yan. Iba sa kamag-anak, iba sa kanegosyo o sa profesyon, at iba sa special friends.
Siguro kasama tayo ron. Well, ako po ay nanggaling sa Cebu. For the first time, nagkaroon ng Mindanao Island Congress. Ano sabihin ng Mindanao Island? Ito po samanan lahat ng mga probinsya ng Mindanao, not only the mainland but even the island like Basilan, Jolo, Tawi-Tawi, Sulu. Kasama of course yung mainland na sa Mindanao. At tayo po naimbita ng magsalita tungkol sa federalismo. Alam niyo ang aking advocacy po ngayon, no? At mahigit na po mga 4,000 mga leader ng Mindanao. Actually, they were expecting the president, Mayor Digong. Kaya lang natapat sa ASEAN. Kaya hindi naman sila nalungkot sapagkat ano yung matalik na kaibigan ni Mayor Digong na kumatawan para sa kanya. Si Yusek Bandela Abisado na dati niyang city administrator, ngayon Undersecretary for Special Concerns. And at the same time, concurrently, the President of the Boy Scouts of the Philippines with the Abisado. Kaya, mamamausa yun. Tsaka, ano yun eh, valedictorian cum laude sa College of Law. Tsaka Boy Scout. Tayo po yung Boy Scout. Anyway, back to federalism. Maraming natuwa sa ating presentasyon sapagkat hindi ba comment ako yung mahusay, hindi po. Yung bang talagang binaba natin para maintindihan, ma-appreciate ng taong bayan, ng ordinaryong mga kababayan. Kaya hindi man ako nagpo-voluntaryo, ako lang po na-imbita na tungkol sa federalism. Kaya ako nagpapasalamat. For the first time, sabi nila, the delegates or the leaders from Sulu, Jolo, Tawi-Tawi, Basilan actively participated. For the first time, they are the ones saying this. And it's good for the special this advocacy of the President Eric, no? Alam niyo naman si Presidente, of course, yung laban sa illegal drugs, sa katiwalian, sa kriminalidad. Tama po yun. Pero ang kanyang magiging lasting legacy, yung paglipat po ng sistema sa unitary, highly centralized to a federal system of government. Kaya yun pong aking, kayo pong unang pinag-reportan ko dahil sa aking kaibigan na pag nagbebente ka pala, lalo kong nagiging guwapo. Kaya Eric, happy birthday. Kasi ang pangunahing nakita natin magiging problema ng ating bansa sa napabalik na po ba natin doon sa ating mga bayan sa may kanayunan, yung po mga bayan halos walang pondo. Paano natin isasama po sa mga maunlad na lugar. Ang pangunahing problema po, yung mga walang ganong pondo, parang walang kaya. Nabanggit na po ba niyo sa kanila ang mga ginagawa? Malalim ang aming usapan dyan. Sapagkat alam naman natin na sa umiiral na sistema, isa lang naghahari, isa lang nagpapasya. Mula sa pinakamaselang, pinaka-importanteng desisyon, kasama rin ang pagbili ng imperdible o coupon bond o lapis. Everything goes to Imperial Manila. But in a federal setup, the LGUs will be empowered not only politically, not only constitutionally, but even financially. Our proposal, we are with Nene Pimentel, that the sharing of resources will be on an 80-20 basis. 80 to the LGUs, the subnational government, you call it regional or state government, and the federal, we're proposing will only get 20%. So malaking bagay ito. At yung mga bagong itatayong region o estado na hirap, meron sa Mindanao, yung Caraga, di ba? No? Alam na mahirap. Eh meron tayong panukala na magkaroon ng stabilization fund in a federal government. Others call it equalization fund, others call it compensatory development fund, no? Kasi kulang. So it's a proposal, but the final decision, as you all know, will be made either at the CONCON delegates, if a CONCON is convened, or the Constituent Assembly of CONCON. Yun lang ang masasabi. Ito po sabihin, Congressman, naipaliwanag na po ba sa ating mga, sa bawat lugar na ikaw ay
mahinang kanilang income. Ang importante po kasi malaman at maunawaan ng lahat ng Pilipino, lalo na po yung mga bayan nasa karatig ngayon na wala pong pagkukunan ng kanilang pondo. Yun po importante para maging parehas kasi yung pong mga pangunahing bayan, syudad, wala akong problema. Pero baka malimutan po natin yung ating mga bayan na talagang mga nandun ang karalitaan at wala pong pondo kaya hirap na hirap sila. Ang importante po, malaman nila ang tulong ng pamahalaan. Okay. Siguro, Bishop, interview mo sa radio program mo bukas sa Radyo ng Bayan, si Bukas na. 5 to 6 lang tayo bukas sa Radyo ng Bayan. Okay. Bigyan mo yung telepono ng mamaya kay Bishop Gemba para ma-interview ka bukas. Alam niya ang bahay ko. Attorney, kasi po, marami pong nagpapahayag po ngayon about federalism. Meron po bang usapan ang mga bawat grupo sa pagsasama-sama ng isang layunin? Kasi actually po parang iba-ibang version ang lumalabas po kasi sa mga nadaluhan ko. I've been in DILG also, in Barangay Summit, sa kanilang federalism explanation din. Medyo kakaiba po sa inyo pong layunin din. Ano po bang nangyari? Paano po mag-merge to parang sa paliwanag sa ating mga kababayan? Nagkaroon ng isang convention dyan, inimbita ng PDP Laban ang lahat ng mga grupo na nagsusulong ng federalismo. At ito ay inisponsoran ni Senate President Coco Pimentel at ito ay ginawa noong April 18 sa Club Pilipino. Doon inimbitahan yung lahat ng mga grupo na nagsusulong ng advokasya ng federalismo. At doon ay ipinisinta ang isang common template upang maipaliwanag ng tama kung ano ang talagang idea at mga prinsipyo ng federalismo. At marami sa mga grupo na ito ay nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon na magkaroon ng isang common template. Oo. Kaya naman ginawa yan ay hindi naman ninanais ng grupo ng PDP Laban o ng PBU Duterte na sakupin lahat ang role ng pagpapaliwanag sa mga taong bayan sapagkat napakarami ng mga Pilipino na hindi nakakaintindi pa ng bagay na ito. Kaya mas maraming grupo ang na-involved yan ay mas maganda. Ngayon, para nga lang ma-solve yung sinasabi mo na medyo iba-iba, yun, nagkaroon nga ng common template. No? Ito ay sa pangunguna ni Senator Coco Pimentel. At ang PBU Duterte core group, kung saan ay ako ang naihalal na presidente, ay matagal nang ginagamit yung template na yun. In fact, yun ay isa rin sa mga naging basihan ng pagkakaroon ng common template sapagkat marami doon sa points doon ay nanggaling din sa grupo namin. Yun naman PBU Duterte ay yan ang isa sa mga una o pinakauna siguro ng advocacy group na ang layunin ay ipaliwanag o bigyan ng edukasyon ng ating mga kababayan o tungkol sa federalismo. Itong grupo na ito kung saan na kami nakarating, sa Baguio, sa La Union, Pangasinan, sa Tarlac, sa Clark, hanggang pati sa Davao, sa Zamboanga, Cebu, maraming beses na. At ngayon ay patuloy kaming nagbibigay ng mga seminar o forum upang maipaliwanag sa mga kababayan natin. Kung meron kayong mga grupo din na may meron kayong mga organisasyon na gusto ninyong magkaroon ng isang forum para sa federalismo, ay pwede nyo kaming tawagan o kaya yung grupo ni Congressman Dante Liban, pwede nyo kaming tawagan upang maipaliwanag natin sa mga taong bayan. Thank you very much. Kalion, alam po namin matagal na kayong ama ng anti-political dynasty, di ba? Alam din po natin na tayo po sa bansa natin, puro political dynasty po yung mga leader natin.
paano po kayo nagpapaliwanag sa ganitong sitwasyon? Kasi yun po yung nangyayari ngayon sa bansa natin. Alam mo, ang anti-political dynasty, hindi ang anti-trapo ang may advocacy niyan. Okay. Ang may advocacy niyan yung movement against dynasty. Opo. Ito'y dati pinamamalaan ni Chairman Ping San Diego na alam natin na Kayo rin napatay. naman din, di ba? Oo. Dalawa kayo. Pero, pagka nung sa kanyang pampanaw, ang pumalit na chairman ay ang inyong likod na si Galion Peralta. Ngayon, aktibo kami dati sa paglaban nga rito, hanggang sa Kongreso, maating kami. Pero nakikita naman natin na ang Kongreso natin ay talagang hindi ipapasa ito. Dahil yung karamihan ng mga members ng Kongreso ay kasama sa political dynasty nationwide, ha? Kaya sa tingin ko, sa pagdating naman ng tinatawag nating federalismo, maaaring malusaw ang political dynasty. Depende na lang to sa CONCON o sa ONAS kung paano nila lulusawin ito. Dahil magkakaroon naman ng pagkapalit ng saligang batas. Maaaring doon sa panahon na yun, during the CONCON or ONAS, ay malusaw ang tinatawag nating political dynasty dito sa ating bansa. Salamat. Alam nyo, ang political dynasty nag-umpisa noong ipinasa ang batas na Local Government Code authored by Senator Nelly Pimentel. Now, what made you think na malulusaw po dito sa federalismo? Pareho lang yun, may local autonomy, lalo pa nga yata silang maging matatag. Pero paano malulusaw? Dito yun. Sabi mo kasi malulusaw pagdating sa federalismo. Ulitin ko lang kasi medyo na kanina. Ang political dynasty for sole intent and purposes na kung isa nung itinatapan ng local government code. Din sila na okay. Para mapabilis tayo siguro, meron akong gustong isagot yan, ano? Under the federalism kasi dun sa magiging revised political setup natin, political system setup natin, magkakaroon dyan ng tinatawag na political party development funds or assistance, kung saan ay yung mga political parties na magiging ma-accredit na political parties ay magkakaroon ng pondo na manggagaling mismo sa gobyerno, na ang pondo na ito ay gagamitin upang i-develop ang kanilang mga members sa political party, upang sila ay i-train, i-develop, at sila ay bigyan ng pagkakataon na makilahok sa mga eleksyon, upang yung mga marurunong, matatalino, sincere na tumulong sa bayan o maglingkod sa bayan, kahit walang pera, ay may pag-asang manalo. Sapagkat hindi na niya kailangan gumastos sa sarili niyang pera. Yun ang isa sa kagandahan dito sa mga panukala na ginagawa namin dito sa bagong konstitusyon. So, sa pamamagitan nito, ay maaring, kung hindi man agad-agad, ay maaring makasanayan o magkaroon ng political maturity ng mga tao na tingnan din nila yung ibang kandidato na talagang may sapat na kakayahan at katalinuhan o eksperyensya o training upang maglingkod sa bayan. Hindi yung basta na lang anak ni ganito, pinatay yung tatay, ganyan. Yun ang magkakaroon ng pagkakaiba. Although ang political dynasty din naman talaga, hindi naman talaga per se ay pangit, ano? Nagiging pangit lamang yan kung yung pinapamana ang posisyon doon sa anak o susunod na henerasyon na hindi qualified. Kasi iba dyan porket sikat yung pangalan ng pamilya o may pera, pagka pinatakbo, talagang mananalo kasi sikat nga. Dahil lang to. Ang solusyon nga dyan is for us to evolve into a more political, with a more political maturity by way of presenting other candidates na mas qualified.
doon sa pamamagitan. Lahat naman ng bagay, wala talagang garantiya eh. Pero nasa kanila na yun. Kasi ganito ang mangyayari na. Kapag yung isang political party na nabigyan ng Political Party Development Fund, hindi ginamit ng tama yun, matatalo sila ng ibang party. Ang mangyayari, yung iba, kung sila naman ay ipapatupad nila ng tama yun, ang mangyayari, yung mga kandidato nila ang mananaig sa mga eleksyon. O di sila rin ang kawawa. Darating pagka halimbawa merong National Assembly, wala silang representative. Yung political party na talagang isinulong yung ganong klase programa, di sila ngayon ang magkakaroon ng representative dun sa National Assembly. May garantiya ba sa federalismo na yung Ocos-Picos ay matututukan? There's no guarantee for everything. Sa ngayon, wala tayong makita kasi wala pa yung sistema eh. Pero pag ilagay mo, ganito na, ganito yung sistema, step what? Yan. Nasa atin na ngayon yun kung gagawin natin, no? Nasa sarili na nating attitude yan kung gagawin. Ang kagandahan nga lang yung nakaibahan ngayon ay meron tayong isang pinuno na talagang gustong isulong ang mga advocacies na yan upang magkaroon na talaga na tunay na pagbabago. Yun ang kaibahan. Admittedly, there are about 5 or 6 groups, advocacy groups in federalism. People's National Movement for Federalism, our group, is essentially private sector. We're not affiliated with any political party, nor we are linked with any partisan group or the Duterte diehards. Walang masama ron, I'm one of them. Kaya lang, ang kaibahan, we're open to liberals who would like to join the movement, to UNA, to Grace Po, the PRP of the Bingham Defensor, and we are openly advocating for CONCON because we do not really trust our politicians. I was one of them. Let the people express their true sentiments. Mga iba kasi, CONAS kagad. Pero sa atin mahalaga ito demokrasya tayo Let the people decide. Kaya, saka si Presidente, when he was a candidate, kasama ko po sa lahat ng entablado, he was publicly saying Constitutional Convention. So whenever I give a speech or talk, I always remind the public that I'm politely reminding our beloved President, you have a covenant with the people. And you're committed by CONCON, not CONAS. Mga politiko nakaupo, siyempre, will they come out with any provision in the new federal constitution that will be adverse to their interest? That's a big question, no? Kaya, but of course, anything can happen, but iba na yung taong bayan ang namimili. Sa nabanggit kanina, LRT, MRT na usapin, ano yung nakikita nyo po, problema, kung meron man na nakikita nyo problema, anomalya, kung meron man, doon sa nakaraan, at saka ngayon, kung meron bang existing na magkahalintulan na anomalya, yung bagon, usapin ng bagon, at kung magkano, merong magdagdag, kung nabanggit kanina, kung hindi ako nagkakamali, bilyon, nadagdagan ba yun, nadoble ba yun, yung usapin na yun, at kung meron kayong solusyon sa problema na yun. Pero yung sagot ko doon, konektado sa federalism eh. In fact, yung balita tungkol sa punto na yan is hot, fresh from the oven. April 11, this month, may pinirmahan ng memorandum circular si President, memorandum circular number 16, pinirmahan ni President Digong, lahat ng foreign borrowings, hindi na pwede kung sino-sino lang ang titema. It has to be the President of the Republic of the Philippines. April 11 yun, no? Pagdating ng April 18, nagkaroon ng launching ng Dutertenomics. Naalala nyo sa Conrad Hotel. Sabi, build. Sarap pakinggan, no? Build. Pero yung nasa ilalim ng build is borrow. Yung sa borrow na yun, 61% goes to transportation, DOTR. At puro foreign denominated loan yun. So parang nakikita nyo, pine-preempt si President Digong. Puro utang na naman yan, yung gagawin subway doon from Taguig to Trinoma. Yung Taguig, sa food terminal yun, Ayala Mall yun eh. Gagawin Ayala Mall yun eh. Trinoma is another Ayala Mall. So yung subway na yun is from Ayala Mall to another Ayala Mall.
utang, baro, foreign denominated loans yun. So sana anong collection niya sa federalism? Kasi kung federalized na tayo ngayon, yung utang na yan, kung sino nakinabang yun, siya magbabayad. Ang mangyayari dito, uutang yung Imperial Manila, ang magbabayad ay Davao, or kung sino man sa buong Pilipinas. So sana si Kadante, Liban, bilis-bilisan natin. Kailangan mag-federalize na tayo as soon as possible or else. Lubog sa utang yung the rest of the Philippines. Dahil sa build na to, isisingil sa buong Pilipinas yan. From Batanes to Tawi-Tawi, isisingil yun. Ang inyong lingkod ay umupo kami sa Senado dun sa usapin ng tax reform. Kung maalala nyo po, ang target po dyan ay nasa 6.2 trillion pesos. Kaya po minamadali itong tax reform na ito. At nakaangkla po yan dun sa maraming mga proyekto na binabanggit. At sa tingin ko po ang ating Pangulo ay bahagi yan ng kanyang State of the Nation address. Babanggitin niya. Okay po na sinasabi ni Attorney Magdamo sa atin dito sa mga infrastruktura na ito, ay question po natin ito dun sa mga pagdinig na bakit itong mga infrastruktura na ito ay nakaangkla dun sa mga nakaabang yung mga malalaking mga oligarko dun sa mga lupa na ito. At magsisilbi siya dun sa interes ng negosyo, hindi po para sa convenience ng mga commuters. Halimbawa po, itong malaking pinagagawa ng SM at ng Trinoma, yan ay isang malinaw na ehemplo ng pagbabanggaan ng mga oligarko na kung saan ay meron namang pondo ng nakalaan dyan at ngayon ay yung dating sekretary ng DPWH ngayon ay na-appoint yata siya sa MRTC bilang presidente, isang pribadong MRTC, LRT. So, LRMC, LRMC. Ito po yung dinemanda namin sa tubig. Siya yung dating presidente ng Maynilad, naging DPWH secretary at ngayon po ang pangalan niya ay Babe Singson. Dinimanda ho namin ang planter yan. At hanggang ngayon po, tinutulugan ng ombudsman yung bilyong-bilyong kaso na pera nyo, pera ng taong bayan. At ngayon ay matapos sa gobyerno, bumalik na naman sa pribado. So ang linaw na may mga tao pa rin po, hindi lang po dun sa grupo ng Dilaw. Ang iba pang mga business interest, ito mga oligarchs na ito. Ito po ang tunay na kaaway ng taong bayan. Ito ang nagpapahirap sa atin. Apo ng apo natin ay babayaran natin itong trilyong-trilyong utang na ito na mula sa mga excise tax, etc. na paulit-ulit. Maaring yung susunod na mga uupo rito after 30 years, ang mga tatalakayin ay usapin pa rin ng kahirapan, bunga ng panguthod nitong mga ganit na oligarkong ito. Salamat po. Congressman Liban ay pabor sa federalismo. Ang gusto ko pong malaman, itong ibang bisita natin, kung anong opinion ninyo, individual, kung kayo ba ay pabor o hindi, para maging bahagi ng ating kaalaman. Actually, pwede akong maging pabor. Pwede akong maging hindi pabor. Kasi hindi ko pa nakikita kung anong hugis niyan eh. Sabi nga ni 5 grupo. Balita ko yung yung pagkakaisa. Kilusang pagbabago. Kilusang pagbabago, hindi na yata tutuloy at dinadala na lahat sa PBB ang initiative towards the pagbabago agenda. Ako kasi sa ngayon, I'd like to be a realist. Merong mga kailangan kahapon. Yung federalismo sa akin, mababa sa prioridad ko personal eh. Sa ngayon, bakit? Kahapon, kailangan natin ng death penalty. Kahapon, kailangan natin ng emergency powers for the infrastructure. Kahapon, kailangan natin ng
enabling act so that the President can appoint barangay officials. Eh wala akong narinig kung papasa itong mga specific bills na ito na certified by the President. Kung ito hindi papasa ang federalismo. Ano katagal ba para gumawa ng ganito? At pagkakaintindi ko, si Rene Corona, bang, impeach, convicted, tapos, ang bilis, wala 1 taon. Ito mag-1 taon na si Duterte. Yun lamang po ang akin, death penalty. Paano siya take seriously ng mga drug lords, ng mga criminals, ng Amnesty International, ng New York Times, ng kung ano-ano po na, Reuters, ng CNN. Eh simpleng legislation, hindi maipasa ng kontrolado niya ang House, kontrolado niya ang Senate. So what's wrong? There's something wrong with this administration. And we've got, hindi ko sinasabi na pagpapangulo. No! Kasi ito nga ang gusto ng Pangulo. Bakit hindi natin ito maipasa? Why can't we help him reform this country? Ang agenda niya, ang puso niya, klaro sa ating lahat. Bakit hindi tayo kumikilos? These are the ASAP. If these are not passed, I will not even discuss federalism with anybody. Supplies, luluntag sa panibagong partido. Kaya look what happened. Imbes na yung partido ng ating presidente na susunod, yung dati pa rin mafia from within ang nasusunod. Tama. Kaya dapat mag-ingat ang ating presidente regarding this, lalong-lalo na mukhang within the circle, may mga tulisan na rin na nagmamadali at masyado ng halata. At ang mga, alam mo ang problema sa mga taong ito, lalong-lalo na yung mga probinsyanong mga nakachamba sa pwesto, hindi naman mag-ingat eh. Hindi nila alam, kala nila yung mga invitation sa kanila, yung mga biyahe nila hindi minamonitor ng kalaban. Yung buhay nila hindi minamonitor, pati yung pagsusuot nila ng damit. Aba, Diyos ko po, mga naka-Italian clothes na yung mga kupal eh. Kala nila wala nakakaalam ng ginagawa nila. Tapos kala nila, tinago sa kabit yung pera, hindi alam na nandun yung pera. Kaya dapat siguro ma-realize ng ating presidente ito na magkaroon siya ng internal ombudsman. Parang napipitikat na nakukulot yung kanilang mga bata na kala nila wala nakakaalam ng mga sikreto nila. Lalong-lalo na yung mga scammer na mga mayayaman na lalo na ngayon wala kang may tatago eh. Pumunta ka ng mga restaurants, pumunta ka ng hotel, boom! Huli ka. Ito, nandito. Natidil na. Pagkatapos, pag nakita mo, biglang-biglang, may bagong kotse, may bagong pati mga anak, naka-Rolex na yung anak, patay kang bata ka. Tapos na maligayang araw mo, diyan ka na mapablockmail. Yung mga sinasabi ni Professor Ado, yung mga problema na yan nga mismo ang dahilan kung bakit natin kailangan palitan ng konstitusyon at palitan na rin ang sistema ng gobyerno from unitary presidential to semi-presidential at magkaroon na rin nga tayo ng federalismo. Dahil yan sobrang bagal sa mga desisyon, yun ang solusyon dyan ay yung pagkakaroon ng pagbabago ng konstitusyon, lalo na tungkol sa bagay ng semi-presidential and federalism forms of government. Kasi kung mapupunan nyo, dito sa buong mundo, karamihan ng mga poorest and the most corrupt countries are under the presidential type of governments. At yung mga pinakamaunlad na mga bansa at pinaka-less corrupt ay yung mga under the parliamentary and federal systems of government. Yun nga mismo dahilan. Mabagal mag-desisyon, mabagal. Unlike pagka ikaw ay nasa parliamentary system, yung iba ang presidente, head of state lang. Pero ang nagpapatakbo ng gobyerno, yung prime minister, mabilis ang desisyon, mabilis ang kanilang implementation.
Ang napapansin ko lang po sa gobyerno natin ngayon, hindi parehas ng pagpasok ni Presidente Pinoy na talagang winalis lahat yung mga nandyan na dati, yung inabutan. Halos gano'n na nangyari nun eh. Eh ngayon eh, ang daming holdovers. Ang daming pang dilaw na nandiyan na nakaupo. So, siguro, yun muna ang anuhin ng gobyerno. Tapos, saan natin ayusin itong federalismo? Kasi, sabi nga kanina ni Mel Magdamo sa amin, nagbubulungan kami. Magkaiba daw ang version ng lower at saka upper, yung Senate. So, sinasabi niya sa akin, mas maganda yung sa lower house. So, hindi ko naman alam kung ano yun. So, at this point in time, wala rin ako masasabi tungkol dyan. So, siguro, hintayin ko na lang kung ano yung lalabas dyan. Pero in the meantime, sana yung gobyerno, walisin niya dapat yung dapat walisin bago mag-proceed dyan sa mga pinaplano na yan. Yun lang po masasabi ko lang. Alam nyo, sa umpisa, ang Team Juror ayaw din sa federalismo. Bakit? Kasi meron na tayo local government code eh. Federalismo na rin yun. Isa lang naman ang esensya ng federalism at local government code, autonomy or local autonomy. So meron na tayo, di ba? Ngayon, dahil sa isinusulong din talaga, papasok na rin ang Team Juror, susuporta na rin sa federalismo. Pero, ang pundasyon ng federalismo na gusto ng Team Juror, trial by jury. People empowerment. Yun ang magbibigay garantiya ng hukos-pikos, matutuldukan. Ang korupsyon, matutuldukan. Ang political dynasty, matutuldukan because of trial by jury. Nabanggit kanina yung mga mauunlad na bansa ng mga parlamentaryo at federalismo. Di ba? Ang totoo niyan, ang susi sa mga bansang yun, kamukha ng Japan, United Kingdom, Canada, Australia, pare-pareho yan na may trial by jury. Maging ang Hong Kong, may trial by jury. Sipin nyo, hindi demokrasya Hong Kong. Di ba? Ang sovereignty ng Hong Kong, nasa China Communist Party of China. Ang mga mamayan doon, hindi katulad natin ng mga soberano, sovereign, hindi. Mga subject sila. Bukod doon, ang gusto namin ng federalismo, at pundasyon trial by jury. Pagkatapos hindi po pwede, walang karapatan ng alinmang federal state na tumiwalag. Importante din po yun. At itulad natin sa Amerika na may presidente, bicameral, at ayun, tama yun, presidential bicameral. Hindi parliamentaryo kasi parliamentary is less democratic. Mas madaling manipulahin. Ang mamanipulahin mo lang doon, 50% plus 1 ng mga parliamentarian, di ba? Hawak mo na ang buong bansa for life. Maliban na lang, of course, kung mayroon din trial by jury na kamukha ng United Kingdom. Di ba? United Kingdom, isipin nyo, hindi naman mga sovereign din ng mga Briton. Sila yung mga subject din. Ang sovereignty sa United Kingdom na andun sa arena. Hindi ba? Hindi tulad natin tayo, mga soberano, mga boss tayo, pero araw-araw tayo binubusatos. Gusto ko sanang dugtungan yung sinabi ni kasamang Kim, yung sinasabi niya na bakit pa kailangan palitan, bakit pa kailangan isulo yung federalismo. Eh meron namang local government code. Ito kaibahan yan. Yung local government code ay isa lamang Republic Act, isa lamang batas na pwede palitan anytime. Depende sa konteksto ng mga kaisipan ng ating mga members na pwede mabago. Kapag ka yung federalism ang isinulong mo, kailangan magkaroon muna ng pag-revise ng Constitution. At pagka ginawa mo yun ay more or less mas permanente. Na mangangailangan ka uli ng isang presidente na merong 91% popularity rating para palitan ng isang konstitusyon. Mangyayari lamang yan ngayon sa panahon ni Presidente Duterte. At kung ang isang presidente ay hindi kasing sincere, hindi kasing popular ni Presidente Duterte, hindi natin mapapalitan, hindi natin magagawa yung pagpalit ng konstitusyon. Dahil yung konstitusyon na nandiyan nag-uugat ang lahat ng klase ng problema at kahirapan natin. Unang-una, yung kontrol ng mga oligarko
sa ating bansa ay kagagawaan ng 1987 Constitution, yung Core Constitution. Kaya yan ang dapat napalitan. So, kung yung local government code ang sinasabi mo na bilang solusyon dyan, hindi. Kagaya na lamang nung sinasabi na panukala na gawing 80% mapupunta sa regional government, yung 20% i-remit sa national government. Pwede kang magbasa ng batas niyan, no? Ngayon, halimbawa sa Kongreso, ngayon. Eh, paano kung yung susunod na naman ang presidente sasabihin, gusto ko baliktad ulit. Gusto ko 20% lang ng local government, 30% local government, 70% national government. Kasi yan batas lang eh. Pwede mong palitan, pwede mong i-amend, pwedeng palitan, pwedeng alisin. Yun. Yan ang kaibahan nitong advokasya ngayon. No? Para magkaroon ng talagang unay at permanenteng pagbabago. Ako, one-liner lang. Tama sinabi ni Larry. No? We will, quote-unquote, constitutionalize an improved local government code. Ako, I'm very much in favor of federalism. Masyadong maikli yung memory natin eh. Yung unitary government natin ay imposition ng mga foreign conquerors natin eh. Kung maalala natin, one of the greatest infrastructure ever done in Philippine history. Walang unitary government nung ginawa yung Banawe Rice Terraces. One of the grandest infrastructure ever yan. Part of the 7 wonders of the world. Kung naalala nyo, yung naging unitary lang tayo, nung sinakop tayo ng Spain. Tapos, as early as year 1762, December 14, idiniklara ni Gabriela Silang at si Diego Silang yung Estado Ilocos. Pinatay sila because of that. Sometime around year 1898, before yung June 12 pa ni Aguinaldo, meron ng Estado Negros, meron na ng Estado Santa Barbara sa Iloilo, meron din Estado sa Coron, Palawan. Yung natin, original state natin is federal tayo noon, although hindi natin tinawag na federal. Kaya tayo ginawang unitary ay para solid yung pagka-control, pagka-alipin natin. Ngayon, itong pera ang pinag-usapan natin dito sa federal. Yung pera ay napupunta lahat sa Imperial Manila. Siguro yung mga nasa Imperial Manila, hindi nararamdaman yun. Pero kung tutusin, kung titignan nyo, yung gross earnings ng local government, it would seem Makati is number 1 in the Philippines. It would seem Quezon City is number 2 in the Philippines. Sa gross. Tingnan nyo naman yung neto, napaka-high maintenance. Kung yung ginagastos na yung gross ng Makati, i-minus mo sa kanyang cost, mag-negative mga yun. Yung mga kawawa dito, well, we'll understand it, yung mga kawawa dito, mga Davao. Kaya sila galit kaya sila gusto ng federalism. Ang laki ng contribution nila sa national economy, hindi naman ang nakukuha nila in return. Ganun din sa Negros, sa Cebu, sa Iloilo, ang laki ng contribution nila sa national economy. Saka federalism will solve the problem, permanent solution. Ang sikip natin dito sa Metro Manila, tingnan nyo yung Google Earth, yung anong itsura ng Metro Manila. Wala nang kulay green, puro siksikan, parang slum area. Kasi kung mapapansin nyo, even in Europe now, bakit mayroong Brexit? Yung meaning, yung na-unite, nadidismantle, at mag-reunite sila into another form. Meaning, yung mga mayayaman na bansa sa Europa ay babalik sa silang ulit na naman ang magiging super elite. Tapos yung mga salimpusa na dating mga kaliwa, patay gutom na naman sila. So, tama yung sasabi ni Mel. At gandang puntos yun. Dahil pareho natin ngayon, we're now united. Ipe-federalize mo, ibig sabihin, ibabalkanize mo yan. So, we have to be aware about these things. Kasi kailangan dito, at this point in time, we have to go back to basic. Politics begins and ends in economics. Dahil kung hindi, patay gutom lalo yung mga... In fairness to Secretary of Justice, alam ko yung binyahe niya ron Meron siyang special mission kay Presidente Duterte sa Washington DC. Kaya uuwi siya next week. No? Yung pagsama ng asawa niya, nagkataon lang yun na nasa nama. Pero, the truth of the matter, meron siyang special backdoor operation sa Washington. Remember, tinitestablish siya sa puti at this point in time. Yes. So, kailangan niya ng people like Vitaliano Aguirre has the connections.
Kaya siya nandun at tumiming lang na meron siyang speaking engagement as cover for that purpose. So, yaman lang natin yung mga ganon, pero wag natin banatan kagad dahil hindi nyo alam kasi yung talagang agenda ng biyahe niya ron. Okay? Napag-alaman namin, sir, na sa Terminal 2 ng NAIA, wala mo palang emergency doon, department. In fact, may namatay yung pasahero just a day ago. Wala pong naka-aksyon. Ano po bang dapat gawin? Kasi nakakagulat dahil hindi ko ina-expect na ganito pa ang sitwasyon sa airport natin. Itong ating Ninoy Aquino International Airport, yan ang voted as the worst airport in the world. No? Yan nga ang dahilan kung bakit ako naghahain ngayon ng petisyon na ibalik ang pangalan ng Manila International Airport. Dahil sa first week of May, isasalang na namin sa Kongreso yung petition na yan. May nakausap na kami mga congressman na magsusuporta dyan. At alam nyo ba na umabot sa 10 million ang Facebook reach ng petition na yan. And in just a matter of 6 weeks, we were able to gather 50,000 signatures, na electronic signatures sa change.org. Ito lamang, tama yung sinasabi ni Larry about Ninoy Aquino. No? Saka, alam mo, ang problema natin, no? Itong mga sinasalaksak sa ating mga hero, puro peke. Puro peke. Ha? Saka, sa totoo lamang, ay yung kung ano nangyari, napapanood nyo yung kinoblesa kay Laila de Lima. Itong kay Ninoy, another libido syndrome. You know what I mean, no? Pag sabi mo libido, yung kahiligan. Ha? Dahil kung hindi doon sa isang ale na nainlove kay Marcelino, na asawa ng sikat na girlfriend naman niya, yung nanay, eh hindi malalaman na gano'n ang sitwasyon. Ha? Kaya, yung sinasabi ni Atty. Larry na about Gabi daw, walang katotohanan yun. Tama. Kasi I was part of the Operation Merdeca. Okay? Yun ang talagang totoo doon. It was a Merdeca operation by Marcos ng tatlong magpipinsan, Sultan of Brunei, si yung pinsan ni Marcos sa Sabah at ng Kiram Sultanate. Pero dahil nga yung kabit ni Marcelino nagsumbong sa asawa, yung asawa naman nagsumbong naman sa girlfriend niya, eh nandun si Ninoy. Kaya nalaman ni Ninoy ito. Mahirap lang yung paliwanag muna ngayon, pero hintayin niyo yung libro ko na dossiers, lalabas ito. Okay? At yung makikita kung gaano matindi. Remember, si Ninoy 2 beses nag-apply sa CIA. One in Washington DC, one at El Monte Branch. Parehong decline. Bakit? Pero, dahil nga sa glimta, malikot, maraming alam, ginamitan ng handler. Sino yung handler? Father Jose Blanco Nataneo. Yung nag-create ng shock them counter sa NATDEM. Mahabang long story at nakakaya itong mga leaders natin. Puro peke. Sinasalaksak sa atin dahil ginagamit sila ng mga foreign government. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday!
lalaki. Alam niyo ba yon? May nakita kayong nanganganak na lalaki? Wala, di ba? Okay. Ipanganganak ng balitaan sa Rembrandt ang ipinamigay ko sa inyong Tindig by Etamar Robles Forum. Yes. Kasi po, sa kanya po ako nagsimula actually. Yan. So, malaking utang ko na loob kay Doc Eric dahil dito ako nagsimula. Kaya kung ano man ang mararating ng Tindig by Etamar Robles Forum, yun ay dahil kay Doc Eric San Juan. Yan po. Kaya nanganganak ko yun ng isang lalaki. Sa May 6 po, yun po yung binibigay ko sa inyo kanina. At saka si Doc Eric kasi nasa sabon niyo na po yung invitation. Unang-una po yung nabuta yung sabon. Thank you. Okay. So, sana makarating din kayo dun sa aming forum. O wala pa rin. Okay. Number. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli,